What's up sa inyo? Post Dauro TV, nagbabalik. Pasensya na kayo, medyo busy. Ngayon lang ulit nagkaroon ng time para makagawa ng vlog. So, share ko sa inyo ngayon yung ginawa ko dun sa isang vlog ko. Kung napanood nyo yung previous vlog ko, na nag-convert ako ng Mio Mags dun sa Rusi Royal ko. So, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo kung ano yung guide na ginawa ko doon, kung paano ko siya na-convert. Ngayon, i-share ko sa inyo yung mga ginamit ko, yung ginawa ko, mga dapat yung gamitin kung gusto niya rin mag-convert ng Mio Mags. So, doon naman sa pag-convert ko ng GY6 to Mio Mags is budget meal lang yung mga binili ko. Binili ko kasi doon is second hand na rear axle ng Mio. Second hand. Bali, nabili ko lang siya ng 300. Tapos, syempre, pinaka-importante doon, Mio Mags. Kailangan mo ng Mio Mags. Kung gusto mo mag-convert, bibili ka ng Mio Mags. Pero yung pagkabili ko doon sa Mags is 500 lang sa tropa, second hand. Matagal na yung naka-stock, hindi na gamit. So, inoperan ko siya, nabili ko lang ng 500, binigay niya sa akin. Tapos, yun sa mga gulong ko doon, may sponsor lang ako doon. Kumbaga yung mga pinaglumaan na gulong, binigay lang din sa akin. Ngayon, yung din ginamit ko. Kaya, hindi malaki yung gastos ko doon sa pag-convert ng Mags. Pero, syempre, gagastos ka pa din kasi kailangan natin i-modify yung ehe. Tapos yun pa, meron pa pala tayong bibili na rotor disc. Kailangan natin bumili ng bagong rotor disc para sumakto dun sa caliper natin. Tapos, spacer. Kailangan natin ng spacer. Tsaka, bearing. Yun yung mga gagamitin natin sa pag-convert natin ng Mio Mags. So, para ang nagastos ko lang doon is para mga 2,000. Sama na yung explain nung pag-torno nung ehe. Yun yung mga nagastos ko doon. So, kung itatry nyo rin, maghanap na lang kayo ng mga budget meal na pyesa para makatipid kayo. Pero, kung gusto nyo rin naman ng bago, pwede rin naman. Nasa inyo yan. Pero, yun lang yung share ko sa inyo kasi kaya ako ginawa yun. Inunti-unti ko siya. Kumbaga talagang bumili ako ng murang mag, murang ehe, tapos yung mga ibang parts, puro mura lang din yung mga pinagbibili ko. Kaya, natuloy ko yung paggawa ko ng Mio Mags dun sa Rusi Royal ko. Dito nga pala sa video na to, hindi ko mapapakita kung paano ko ginawa. Kasi yung motor na Rusi Royal ko is nabenta ko na yun. Kasama lahat yung mga pyesa na yun. So, hindi ko mapapakita sa inyo. Bali, i-explain ko lang sa inyo o ibibigay ko sa inyo yung guide na ginawa ko doon para masubukan nyo rin mag-convert ng Mio Mags. Pakinggan nyo lang po mabuti yung sasabihin ko or panoorin nyo na lang po mabuti yung video na gagawin ko ngayon. So, para masundan nyo mabuti yung pag-convert nyo ng Mio Mags. Ngayon, ang unahin muna natin is yung sa front wheel. Kasi yun yung pinakamadaling gawin ng pag-convert. Wala masyadong gagawin doon. Kumbaga, magdadagdag ka lang ng pyesa para sumakto dun sa harapan. Ngayon, ang unang-una nating dapat ilagay doon sa front wheel is yung front mags ng Mio. Kailangan mo siya kabitan ng rotor disc. Kaso, hindi pang Mio ang ikakabit mo. Kasi, masyadong maliit yun. Yan, kung makikita nyo dito sa picture, yung rotor disc natin, isakto dun sa pat ng caliper. Hindi siya kulang kasi pag Mio ang kinabit mo, maliit yun, hindi yun tatapat sa pat ng caliper. Kumbaga, mahina ang preno.
Ngayon, iba ang gagamitin natin rotor disc, pero plug and play sa Miyumag. Bali, ang gagamitin nating rotor disc doon is pang Novosay. Kasi yung pang Novosay, at saka yung stock rotor disc ng GY6 o ng mga Chinese scooter na pang Rusi is magka-same ng size ng diameter. Parehas sila ng size ng diameter. Ngayon, yun ang ilalagay natin para sumakto dun sa pat ng caliper. Pag meron na tayo ng rotor disc ng pang Novosay, yun ang ilalagay natin dun sa mags. Ngayon, isasalpak na natin siya sa harapan. Bali, hindi mo na kailangan mag-convert ng caliper, hindi na. Sakto na lahat yun. Ngayon, isasalpak mo na lang siya. Pero meron kasi akong ginamit na ibang pyesa na naman. Kasi yung spacer ng Rusi Royal or ng mga GY6 na scooter ng Rusi is yung mahaba yung spacer niya. So pag yun ang inilagay mo, hindi siya papasok. Ngayon, meron kasi ako mga stock parts dyan ng mga lumang motor ko. Meron ako nakuwang spacer doon na yun yung sumakto doon sa front mags. So yun ang ginamit ko. Bali nag-add lang ako ng 2 washer para saktong-sakto talaga. Kumbaga walang play. Kaya magpapalit din kayo ng spacer sa harapan. Or either subukan nyo yung pang Mio na spacer. May nabibili nun sa Shopee Ewan ko kung magkano yung ganun Basta yung front spacer para sa mags, yun ang gamitin nyo. Hindi kasi pwede yung pang GY6. Masyadong mahaba yung spacer. So, yun ang mga i-convert nyo. Rotor disc sa harapan and then spacer para plug and play na siya dun sa harapan. Yung Mio mags. Sakto yung brake pad dun sa caliper. Hindi siya bitin. Malakas ang preno. Yun lang yung gagawin nyo sa harapang gulong. Ito yung part naman na gagawin nyo is yung pagpapa-machine shop ng ehe. Ngayon, pag pumunta kayo sa machine shop, tanong nyo kung magkano yung mga gastos nyo. Kasi, depende yan sa nagtotorno. Yung nagtorno kasi nung spline ko, kung makikita nyo dun sa previous video ko, may pinuntahan ako machine shop, kakilala ko na kasi yung nagtotorno dun. Kaya ang singil niya sa akin is 1K lang. Lahat na. Ngayon, depende dun sa pupuntahan nyo nagtotorno, kasi merong tornohan na mahal maningil. So, ngayon, pag nakita naman nila yun, hindi naman ganun ka-komplikado yung pagtabas ng ehe. Ngayon, bahala na kayo mag-usap kung magkano yung presyo. Pero sana makahanap kayo ng murang tornuhan para hindi rin kayo mahirapan. Ngayon, bali pagpunta nyo dun sa tornuhan, ang dadalhin nyo is yung gear ng Rusi nyo na scooter at saka yung ehe. Dadalhin nyo yun. Ngayon, dadalhin nyo rin yung Mio axle nyo, yung ehe ng Mio, dadalhin yun. Kasi yun yung tatabasin. Ngayon, kukopyahan niya lang yung dala nyong pyesa na pang Rusi. Yung ehe ng Rusi, kukopyahan niya lang yun ng sukat. Yun ang mga sukatan niya para magawa niya dun sa Mio na ehe. So, ito kung nakikita nyo itong picture na ito, nasa taas is yung GY6 na ehe, tapos yung sa baba is yung Mio na rear axle. Magkaiba po yan ng size. So pag bumili ka ng Mio na rear axle, sasalpak mo sa Rusi mo ng diretso, ng walang convert, hindi po yan magkakasya. Kasi hindi po yan magkasukat. Malaki po yung rear axle ng Mio at maliit naman po yung sa pang Rusi na GY6. So, kailangan talaga siyang i-machine shop. So, ngayon, ganito yung gagawin natin sa ehe na i-convert. Makikita nyo na merong guhit na arrow
yan po ang susukatan ng machinist ng magtotorno. Nakikita niyo yung red na may guhit, yung GY6 rear axle, yun yung susukatan niya. Ngayon, yung susukat niya doon is isusukat niya doon sa Mio rear axle. Yun na ang itatabas niya para magkasing haba sila. Kasi para sumakto siya pagpasok dun sa gearbox. Ngayon, yung sa spline naman ng gulong ng Mio axle, walang gagalawin dun. Kumbaga, kung ano lang yung part na may kulay pula, susukatan din, itatabas dun sa Mio rear axle. Ngayon, pag nasukatan niya na yun, itong part na ito ang tatabasin niya. Kailangan muna sumakto yung sukat niya dun sa itatabas niya sa part na to. Bali, gagawin niyang parehas ng haba sila. Kailangan eksakto po iyan para maganda, fitted yung pasok ng Mio rear axle. Bali, ganito po ang kalalabasan niyan pag tinabas na siya. Yan. Nakikita niyo yung picture niyan, dapat pantay ang haba. Ayan ang mangyayari dyan. Para mag-fit doon sa ating gearbox. Kasi kung mahaba siya, hindi mo maisasara yung takip ng gearbox. Ngayon naman po, sasabihin nyo dun sa naggagawa na gawin itong part na to. Itong may bilog na yan, ito torno din. Kaya may dala kayo na gear. Dadalhin nyo yung gear ng stock ng motor nyo, susukatan niya yung loob. Kasi ang sukat niyan is ang stock kehe ng GY6, ang ngipin nun para sa gear is 19 feet lang. Ngayon, yung sa Mio is 20 feet. Ngayon, hindi magpipit yung gear kung hindi tatabasan yung spline ng mga pasukan ng gear. Hindi papasok yung stock GY6 gear dun sa Mio na ehe. Ngayon, kailangan din nating i-respline yung mga ipin ng gear para mag-fit siya. Kasi nasubukan ko siya na gumamit ako ng Mio na gear, nagkaroon ako ng problema. Kasi yung stock gear ng GY6 na mga Rusi, ang ipin niya is helical, patagilid. Ngayon, yung sa Mio mags, sa Mio gear na gearings is straight yung mga ipin. So ngayon, hindi magpipit dun sa mga ibang gears kasi halos lahat ng gears niya is helical yung design ng ipin, palihis. Ngayon, yung sa Mio is straight. Ngayon, hindi maganda yung kain, maingay. So, ang ginawa ko is pinatabasan ko yung ipin nung sa Mio para pumasok yung stock gearings ng Rusi. So, ngayon, wala na akong problema. Pag salpak ko, pasok lahat. Ngayon, yun ang nangyari dun sa kumbaga, hindi ka pwedeng mag-iba ng gear. Kailangan stock gear din ng Rusi yung gagamitin mo. So, ngayon, kung nagawa mo na yon, isasalpak mo na lahat. Basta sundin mo lang yung sinasabi ko para sumakto lahat ng mga pyesa sa gearbox. Ngayon, ang huling gagawin mo na lang is kailangan mo bumili ng bearing na 6004 na bearing. Kailangan mo pong bumili nun para gawing spacer. Siya po yung gagamitin yung spacer doon sa pagsalpak ng gulong. Kasi pag sinalpak po yung gulong is offset po siya.
Kumbaga, paling siya sa kaliwa. Pag nakita mo dun sa palodo mo sa likod, makikita mo, offset siya, hindi siya papantay dun sa tapalodo, yung gulong. Ngayon, yung bearing, ang bili ko ata dun is 120 or hindi ko na matandaan 120 or 100. Ngayon, sisirain mo yung bearing. Kukunin mo lang yung pinakagitna. Kasi yun yung papasok dun sa rear axle ng Mio. Pasok yun dun sa butas. Ngayon, yun yung gagawin mong spacer. Isasalpak mo muna yon, and then, tsaka mo isasalpak yung mags para nakasentro siya, yung gulong. So, ngayon, pwede mo na isalpak lahat ng mga pyesa mo, harap na gulong, kailangan mo lang ng rotor disc, spacer, or subukan mo yung spacer ng pang Mio. Yun ang gamitin mo, and then, okay na yung harapan. Ngayon naman, yung sa likod, is papatabasan mo yung gitna na pinakita ko doon sa picture, tapos ipapa-respline mo yung ipin para pumasok yung gear ng stock gear ng Rusi, and then sasalpak mo na dun sa gearbox. At lastly, yung spacer na sinasabi kong 6004, kunin mo yung gitna, sirain mo yung bearing, kunin mo lang yung gitna, and then isalpak mo dun sa ehe, then tsaka mo isalpak yung mags dun sa ehe para sentro siya dun sa tapalodo. Yun lang po yung guide na may share ko sa inyo para masubukan nyo din kung gusto nyo magpalit ng mags ng Mio sa inyong Rusi scooter o sa ibang GY6 na scooter na gustong mag-iba ng mags. Honestly, malambot ang mags ng GY6. Kasi yung unang Rusi ko, bengkong harap likod. So, yung time na yun is nakapaghanap ako, mura pa nun yung GY6 sub, nakabili ko nun. Yun ang ipinalit ko. Nag-rim set ako. Tapos, medyo humirap na humanap ng hub. So, nahirapan ka na magpalit ng mags pag nabengkongan ka. So, kaya naisip ko na tinry ko rin na mag-convert, sinubukan ko para pag na bengkongan ako ng mags dun sa Rusi Royal ko, pwede kong palitan. Yun yung advantage nung tinry kong mag-convert ng Mio mags. So actually okay naman yung conversion, pero meron kasing mga nagbebenta ng nagawa na. Okay naman yun, kaso mahal siya, pricey talaga, pricey. Pero syempre meron gumagawa na talagang tinabas na lahat from plain. Meron kasi nagbebenta ng duktong. Syempre ano yun, risky yun, delikado yun kasi ang weight ng motor nandun sa ehe. Siya ang bumubuhat nung crankcase patungo dun sa gulong. Kung sakali magkakaroon ng aberya, disgrasya, mahirap yun. So ako, kaya inaral ko siya, sinubukan kong gawin ng walang duktong. Kumbaga, tinry ko kung anong pwede kong gawin dun sa ng Mio para magkakagamit ako ng Mio mags dun sa Rusi Royal ko. So, sana po na nakatulong itong guide na ginawa ko. Pwede nyo pong subukan. Kung medyo naguguluhan po kayo, pwede po kayo mag-comment. Pwede nyo po akong tanungin. Ginawa ko po ito kasi maraming nagme-message sa akin na saan ko ginawa, paano ginawa ko, saan mo binili ang ehe mo, ganyan-ganyan. So, kaya ako ginawa tong video na to para i-share din sa inyo na yung paggawa ko ng conversion ko. So, ngayon, sana po makatulong ito sa inyo. Please don't forget to subscribe, like and share Boss Dauro TV. Follow my FB page din po at Boss Dauro TV. So, hanggang dito na lang po.
Ride safe po sa inyong lahat. Happy New Year and God bless. Bye.